Are you an aspiring entrepreneur? Do you want to learn how to start and grow your own business? Are you looking for ways to build and market your brand? Idol Sa Negosyo is the business platform for you. Tune in and turn on at Idol Sa Negosyo. Every Tuesdays, 4:30 p.m. to 6 p.m. Live on Facebook and YouTube. Hosted by business leader attorney Arnold D. Mateo. Learn from our featured business experts. Achieve business and professional growth and be a socially responsible business owner. Grow with us here at Idol Sa Negosyo. Live on Facebook and YouTube. This is Idol Sa Negosyo. Welcome to Idol Sa Negosyo, your source and platform for business inspiration, strategic marketing, innovation, and growth. Here we share inspiring stories and practical tips on how to succeed in business. I am your host, Attorney Arnel Mateo, the President of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City, the voice of business in QC. And today, we have a special episode lined up for you. Ngayon ay isa na namang pagkakataon na makinig at matuto mula sa mga eksperto sa mundo ng negosyo. We'll delve into the challenges they face, the lessons they learned, and the strategies that help them thrive in the competitive world of business. We have with us today the CEO of Velvet Media Inc., Mr. JJ Maghirang. Magandang hapon, JJ. Yeah, magandang hapon din, attorney. Yes, thank you for being with us here today at Idol Sa Negosyo. Yeah, thank you din for inviting me dito sa show mo. Ayan, so nabanggit ko kanina na ikaw ay taga Velvet Media. Pero syempre, bago natin puntahan yung story ng Velvet Media, gusto kong malaman ano ba yung, paano ka nagsimula? Paano ka napunta sa negosyo? So ano ba yung background mo? Ano ba yung natapos mo, JJ? Attorney, bali, I'm an engineer by profession. Private contractor ako, but syempre nung nagsisimula ako noon pumasok din ako sa corporate world noon. Nag-work din ako for ilang years. Okay. Then, Pero ang background mo is ano no? Sa engineering. Civil engineering. Okay. Yeah. So, after you finish civil engineering, nag-work ka muna. Nag-work muna ako noon. So, kasi ganun yung direction nung time namin. After college, hanap ng work. Yes. So, Pero yung related related sa course civil ko. engineering. I'm sa developer ako pumasok noon. Okay. Sa So, gaano developer. katagal yan na nag-empleyado ka muna? Siguro mga 3 years may git din. 3 years. Okay. And itong 3 years na to, nakikita mo ba yung sarili mo na magtatagal ka sa corporate world? Hindi, attorney. Hindi. Ayan. So, pangarap mo maging business owner? Nung nandun na ako sa corporate world, doon ako nangarap na mag-business na lang kasi nakita ko rin yung struggle sa ongoing yun sa employment na system noon. Okay. So, meron bang parang nag-i-influence sa'yo na magnegosyo ka? Meron bang... actually, wala, attorney, pero nakakita ako ng isang room for me to start. Okay. So, yun yung may napagtrabahuhan ako, nakapag-work ako as a production engineer or yung sa design. Okay. So, we do fit-outs, tsaka yung mga modular kitchen. Okay. So, nagustuhan ko yung building kitchens, yung ang ganda ng sistema. So, assemble ang parang puzzle, which is parang nakilala ko yung mga karpintero. Okay. Na sila din nag-push sa akin na pag kumuha ng project na ganito. Okay. So, yun yung nakita kong isang way na makapag-start ng maliit na business. Pero sa family mo, meron ng into business? Actually, yung mother ko, pero yung business is more on selling lang. Selling. Kung ano-ano tinitinda. Okay. But
background kasi nila is teacher. Teacher. So, kaya siguro mahilig din magbenta-benta ng kung Okay. ano. Ngayon, itong papasok ko na sa negosyo, kailan yung time na nag-decide ka na finally na aalis ka na sa employment at ito na, magne-negosyo ka na? Bali, attorney, nung meron akong naging project na medyo maganda. But yung project na yun is sa Ilocos located. Okay. It's a renovation project, but kumbaga nung time na yun medyo malaki na yung cost. It cost around parang 3 million pero 2,005 pa yata. Pero yung project na yun, ano to, parang personal mo na yun na project? Personal na. So medyo nakakaba. First time kong hawak ng ganung project na sarili mo na, pati yung ano. Tapos, yun yung time na nilet go ko yung yung work for a project. Okay. Na kahit wala pa akong kasiguraduhan doon sa project. So parang parang wala pang pirmahan ng kontrata, talaga nag-separate ka na sa work. Hindi, bali nagkapirmahan na before ko din inano yung work ko na kasi Ilocos siya. So tapos buntis yung wife ko that time. Okay. Kaya I decided na sige, ito yung Noong mga time na yun, nag-iisip ka ba na tama ba itong papasukin ko? Baka anong mangyari sa akin? Oo, attorney, medyo ang fear ko doon ano kayang kasunod pag itong first step na to. Kasi it's first time kong i-try na magsarili. So, in-apply ko lang din naman yung mga natutunan ko sa corporate about management ng project. So, yun din yung sinusundan ko. So, in a way, parang yung knowledge mo sa corporate world, parang malaki na itulong para makapag-start ka ng sarili mong business. Sobrang laki, attorney, kasi siyempre wala din akong idea nung nag-work ako. Marami akong na-adapt to sa dati kong work. Okay. So dahil itong business mo ay related na sa field mo, ngayon, nung nandyan na yung project, kamusta yung pag-ooperate ng business? Nung start, syempre, sobrang hands-on ko. So, sobrang laki din ng, kumbaga, yung weight ng project, lahat nasa akin. Okay. So, sobra akong hands-on. Even natutulog din ako sa site or kasama ng mga tao. So, talagang monitored lahat. Every details. Even pamamalengke nga nung mga kakainin ng workers. So nung umpisa, parang ikaw lahat? Ako lahat nung umpisa. So, nung time na yan, yung una mong project, syempre, meron ka ng mga tauhan. Pero maliban sa'yo, meron bang ibang tumutulong sa'yo na i-manage yung project? Wala attorney. Ikaw talaga lahat? Ako lang lahat doon. Ayan. So, anong challenges nun na ito sinisimulan mo isang negosyo, tapos malayo pa sa Ilocos, So, paano mo hinandle yung challenge na yon sa first project mo? Gusto ko lang ding matuto pa. Tapos, gusto ko lang ding, naniniwala kasi ako doon sa pag-create ng plan, tapos magiging reality. So, mahilig kasi ako mag-drawing din to. So, yung mga plano na gusto ko talagang bata pa ako. Pangarap ko talaga makapag-construct that time. Pero itong business mo, nung sinimulan mo to, dumaan ka ba kasi syempre, mga business owners ngayon, pag nagtatayo ng business, gumagawa sila ng business plan, concepts. Ganun din ba sa'yo, sa construction company Actually, nung nag-start ako, hindi registered yon yung project na yun. So parang personal mo lang talaga? Personal na, parang Pacquiao style lang yon. Pero it's a malaking project din. So, ang plano ko lang is about sa construction, but not sa business plan. Kumbaga, ang sa akin lang, ma-execute ko na maitayo. Yun lang yung direction ko before. So, wala pa sa akin yung mga future plans about na lumaki yung business. So, yun yung start ko noon, attorney. Pero kailan pumasok yung time na dapat pala may plano pag nagte-negosyo? Yun nga, nung nakatapos na ako ng project, so na marami namang nakagusto, through word of mouth, nakakuha pa rin ng ibang project. But, syempre, nung napapagod ka na, tulad ng sabi ko nga kanina, halos ikaw lahat, kasama ka sa project. So, kailangan ko ring i-adjust din yung sarili ko kung paano lalaki. Kasi, nagkaroon ako ng opportunity na
maging contractor ng isang bangko. Mhm. So, gusto ko ma-accredit kasi ang struggle ko nung nagsisimula nun, pagpatapos na yung project, nalulungkot na kami. No, kasi wala na. Anong kasunod? Oo, nung kasunod wala naman akong marketer. Yes. So, ang worry ko yung mga tao ko. Oo. Pag mawalan trabaho, hahanap sila, mawawalan na rin yung tao. Medyo iba yung attachment ko sa tao. Parang na rin, yung iba na yung samahan. Mhm. So, yun yung fear ko lagi. Pag ang project ko is almost finish na, nag-iisip ako anong kasunod. Mhm. Kaya minsan, bahay namin, bahay ng nanay ko, Okay. papipinturahan ko lang, basta naandyan Basta na may sila. project lang kayo. So, meaning, gumagastos pa din ako, hindi din ako masyadong Yes. Kaya nung nakakita ko ng opportunity na baka ma-credit, so that's the time na nag-file na ako ng business permits, yung mga yung formalities na Yes, na magka-resibo ka. So, yun yung naging isang step ko para lumaki din ng konti yung business. Yeah. So, yun yung naging first step ko. Yan, sa ating mga manonood, huwag niyong kalimutan yun na maraming opportunities na napapasok the moment na i-formalize niyo yung business. Kasi minsan iniisip natin, hindi na kailangan na i-formalize to na sa atin-atin na lang. Pero maraming tayong magiging kliyente that they would require formalities. Pag wala yung formalities, medyo hesitant sila. Kasi Yes. protection din nila yun. Di ba? Especially sa construction business. Di ba? Tama, attorney. Di ba? I think you would agree na mahirap ang construction business. Mahirap siya kung hindi ganun kadami yung time mo tulok doon sa project. So itong sa yung construction business mo, nung ni-register mo siya, Blue Steel na siya. No? Kaya marami akong pangalan na iniisip related sa name ko or sa family namin but laging decline ako nun sa DTI nun. Okay. So pinapanood lang ako nun, tas Blue Steel namin parang maganda. Ni-register ko lang online. Bigla na-approve naman siya, which is naging okay naman sa akin. I can say na swerte siya sa akin yung name na Blue Steel. Anong taon to nung sinimulan mo yung 2008. 2008. So matagal na siya ngayon, no? Matagal na siya. Okay. So ganun pa lang nagsimula ang construction company mo. Nagsimula sa isang palabas yung pangalan na Blue Steel. Ganyan. And ngayon, from Blue Steel, nagtayo ka ulit ng bagong kumpanya noong 2019. No? So itong Velvet Media. So paano ito nangyari na from engineering, bigla ka napunta sa media? Attorney, bali, itong Velvet naman is partnership naman ng mga kaibigan ko. So, pare-pareho kaming passionate in photography. Okay. Habang nasa Blue Steel nga ako, kasi nung na-credit na ako ng bangko, which is rural bank siya. So, we travel a lot. Okay. So, tinanggap ko yung project kasi gusto ko talagang libutin din yung Pilipinas. So, tinanggap ko yung project sa Samar, sa Bicol. So, mahilig din naman mag-photo-photo. So, from there, na-enjoy ko yung photography until mag-aral kami nung kabrad ko, yung partner ko rin sa Velvet. So, nag-aral kami ng formal lesson na ng photography. So, yun. Tapos, kami naman yung nag-share. Dumating yung time na kami na yung nag-share. Kaya, nag-start yung group, yung team. Yung mga umattend ng workshops namin, na-adapt na namin. Parang, bakit di natin buuin tong ganito? So, naging magkakaibigan. So, nag-set up kami nung studio. So, nagsimula siya sa passion and sa efforts ng magkakaibigan na pare-parehas ang passion. Pare-parehas pagdating kami ng interest. Yeah. Pero hindi ba siya yung parang hindi ba siya yung parang medyo nakasagabal or parang in a way biglang nagbago yung from construction naging media? Actually, hindi naman, Lorny, kasi dahan-dahan lang din yung transition namin sa business. Actually, 2019 siya na-register, but ginagawa na namin siya around 2015, 13. Okay. So, matagal na rin, pero that time, hindi namin iniisip yung business in photography. But, syempre, malaki din nagagasto sa photography. So, tapos, nakita naman namin na ready na rin kami for
kumbaga mag-generate din ng income yung photography namin, yung Okay. aming mga investment sa gamit. So, yun, nag-decide kami na, sige, set up na natin. Parang nag-pool kayo ng funds amongst yourselves. Yun. Ngayon, anong learning mo dun sa iyong first company na ginamit mo nung tinatayo mo na itong Velvet? Paano ginamit attorney na? Ano yung mga experiences na learnings mo in business doon sa construction na yun ang ginawa mo at para maging maayos din ang pagtayo ng Velvet Media? Una din yung manpower management. Okay. Tapos yung management din talaga yung scheduling and all. Tapos sa construction kasi ganoon din yung passionate din ako eh. So same with the photography din na yun yung gusto kong ipalabas yung quality din na photos, mga gano'n. So yun din yung isang ina-adapt ko. Alagaan yung quality ng Quality work. quality work. Tapos syempre, pag ganyan na photography, videography, talagang pag hindi maganda yung image, wala ka ng kliyente, wala nang repeat, di ba? Ganun talaga. Ngayon, nag-start kayo magkakaibigan dito sa Velvet Media. Mahirap ba na ang isang business sisimulan ng business partners na magkakaibigan? Mahirap. Mahirap. Una, lagi akong pinapagalitan ng papa ko noon. Okay. Nakawento ko naman. Sabi, ang partnership is para ang nag-asawa. Kailangan transparent kayo sa lahat. Ganyan. Marami ng partnership na nag-fail. So, kami naman kasi nung mga kaibigan ko, nung una, hindi naman namin siya tinreat as business kasi mahirap pag-awayan ang pera sa magkakaibigan. Yes. But nung nagkakaroon natin ng pagkakagalit-galit, yung iba, syempre merong effort dyan, merong kulang sa effort. Yes. Yung mga ganun, hindi lang naman about money. So naglagay kami ng parang boundary na siguro ito dapat yung task natin, ito din yung magiging hatian if ever, Okay. so yun lang yung naging strict lang dun sa sa agreement ng bawat So, isa. importante yun sa mga business owners na partners. Dapat alam nyo yung rules. Di ba? Rules of engagement. Di ba? So, I would agree na when you enter into a business, dapat you're all on the same page. Yes. Hindi pwedeng yung isa simple lang or maupo lang, manonood lang, tapos yung iba trabaho ng trabaho. Minsan kanya-kanyang ano yun eh. Ano yung may ipapasok mo doon sa business. So that way, through that style na nilinaw nyo anong trabaho ng bawat isa, naging harmonious yung relationship nyo. Yeah. And lahat ba nung nagsimula ng Velvet until now nandiyan pa? Yes, original. Wow, Narito pa rin. congratulations. Ayan. So, itong mga partners mo ngayon and na nandiyan nagsimula, yung pagstay nila dyan, isang patunay na maganda. Maganda yung nagiging takbo ng business. Ngayon, pag nagkakaroon ng conflict, syempre, minsan kahit may rules na tayo, nagkakaroon pa rin ng conflict yan eh. So, paano nyo minamanage yung mga conflicts? Actually, kami, since magkakaibigan naman kami, dinadaan namin sa inuman. Inuman? So kasi parang pag nakainom na, no holds barred na Yes. nasasabi mo lahat Doon yun na nilalabas. with all honesty. So tanggapan lang naman. So kasi college best friend ko din naman yung so Ilan kayong partners pala? actually una nag-start kami sa dalawa. Ngayon I have with King din, sa sobrang bait din. Tapos wife ko yung isa naming kaibigan. So kami lang din, yung circle namin maliit lang naman eh. So yun lang, at least nagkakasundo kayo pare-pareho. Okay. Mabuti. No? So, we're taking a quick break. We will continue our conversation with JJ after a few minutes. Leaders of PCCI Quezon City, you are each deployed in a key global city to uncover opportunities that will shape the path forward.
Companies here are eager to collaborate with cities that are innovative and future-focused, like Quezon City. Companies here are championing initiatives in renewable energy, eco-friendly infrastructure, and social responsibility. Japanese firms are keen on sharing expertise in robotics and urban sustainability, which align perfectly with our goals for growth and development. There's great potential to collaborate in creating smart urban spaces and fostering cultural exchanges with Quezon City. Their approach to fostering business-friendly environment is something we can learn from to further position Quezon City as a competitive global player. Collaboration here can help Quezon City elevate its global competitiveness while advancing sustainability goals. In Beijing, the focus is on advancing cutting-edge technology. And sustainable manufacturing could propel Quezon City. Together, we can forge partnerships that shape the future of global commerce. Listening to all the incredible insights from our leaders stationed across the globe, it is clear that Quezon City's potential knows no bounds. This is the Quezon City International Business Conference 2025. I now call this Quezon City International Business Conference to order. Today, our hearts are full of joy. With this international conference, we are bringing Quezon City to the world, and we're bringing the world to Quezon City. We also extend our most profound appreciation to our resource speakers, panelists, partner organizations, government agencies, sponsors, suppliers, and every participant here today. You are part of history. We should move beyond resilience to sustainable progress if we want to achieve your conference theme of an equitable economy. Working on this mission together, I am positive that we can continue to make a big difference. Together, we will make Tatak Pinoy, proudly Filipino, a powerful global brand, one that reflects the strength, creativity, and the world-class talent of the Filipino people. May we seize the opportunity to learn, grow, and inspire one another as we work towards a future of shared prosperity and sustainability. Congratulations to PCCI Quezon City, led by its president, Attorney Arnel Mateo, and the local government of Quezon City, headed by Mayor Joy Belmonte. Again, a pleasant good morning to everyone. Magandang hapon po muli.
nagbabalik tayo dito sa Idol sa Negosyo with our guest, JJ Maghirang. Okay, JJ, pag-usapan natin yung mga challenges na pinagdaanan nyo sa yung business, whether dun sa Blue Steel or sa Velvet Media. So, itong mga challenges natin in terms of employees. Yeah. So, ano ba yung mga challenges na kinaharap mo sa pag-handle ng tao? Actually, very challenging talaga yung employees, attorney. Kasi una, like sa construction, so yung tao talaga mahirap tansyahin yung ugali. Iba-iba yung ugali nila eh. So, kailangan talaga ikaw yung mag-adjust minsan, pero ang challenge doon, ikaw yung nagpapasunod eh. Hindi pwedeng ikaw yung mas bababa for them. So, yun yung mga naging challenges ko. So, sobrang, kumbaga, nakikisama ka nung nagsisimula ka. Yes. Mabait ka. So, yung wala akong lakas ng loob before na magtanggal. So, una, naaawa ako. Tapos, ano din akong natatakot din na alisin yung tao. Kasi minsan naintindihan ko na sila, nakilala ko na, may pamilya. So, yun yung medyo naging mahirap sa akin yung pag-aalis ng tao na ayoko. Meron kasi akong tao na mahilig uminom. So, kinabukasan, hindi naman makapasok agad. Okay. So, yun yung mga dinaanan ko, attorney, na struggle do sa manpower, sa yung management nun. Ngayon sa mga empleyado mo na papasok sa Blue Steel sa Velvet Media, ano yung mga hinahanap mo sa kanila? Anong qualities na dapat meron sila? Una, yung kumbaga sa coachable eh, yung willing to learn pa. Kasi minsan, pag nag-interview ako ng tao, lalo na skilled worker, pagka ang dating nga masyado na marunong, hindi ko na siya kinukuha. Okay. Kasi I know, susundin niya lang diskarte niya. Yes. Kami may sariling diskarte. So, kailangan sumunod ka sa diskarte ng team. Yes. So, yun. Kaya ako, mas gusto ko yung mga bata na willing pang matuto. At least, yung workflow na ginagawa namin, yun yung ma-adapt niya. Yes. Saka importante yun na dapat ikaw, pag pumasok ka sa isang negosyo, halimbawa, ikaw ay isang empleyado, papasok ka sa isang business owner, dapat team worker ka. Diba? So, importante kasi yun na ang mindset natin sa mga employees is partner kayo in business. Yes, attorney. Diba? So, kasi pag naging partner kayo in business, mas magiging maganda yung performance ng business. Aalagaan mo siya. Ayan. Ngayon, paano mo ngayon ine-ensure na yung tao mo, they will perform best para makatulong sa business mo? Nagbibigay din ako ng incentive, lalo na sa mga foreman ko or sa supervisor. If they target this date or yung accomplishment na hinahanap ko. So, gusto ko rin maging fair sa kanila. Okay. At least, masuklian yung sakripisyo nila. Kasi ito na rin yung time na medyo nagiging less management na rin, yung less na yung supervision ko kasi kaya na nila. Okay. So, at least, they will be compensated din. Kanina, binabanggit mo na, nung umpisa, parang takot ka mag-alis ng tao. So, ngayon, nakakapag-alis ka na ng tao. Oo, kasi pinasa ko na, attorney, sa iba. Okay. So, sino na nag-handle? Meron na akong yung tao para dyan sa site. Tapos, may HR na they will evaluate kung... So, more on formality na lahat din yung process nung employment. Kasi syempre may mga legalities yan. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-aalis. May susundin kang proseso. Diba? Ngayon, sa pagkuha ng mga kliyente, nagkaroon ka ba ng challenge? Like yung halimbawa, dun sa Blue Steel, kanina sabi mo parang nag-aabang ka ngayon kung kailan papasok yung kasunod na kliyente. Tapos sa Velvet, paano yung naging pasok ng kliyente? Nahirapan ka ba? Actually, yes, nahirapan pa. Actually, Velvet, medyo hirap pa kami. Kasi yung una, yung ego namin na, kasi bagsak yung presyohan ng photography and videography. Okay. So, nag-start kami nung kami yung nauuna, which is with a good rate. So, kumbaga, alam namin yung value namin. So mahirap din mag-dive sa gusto ng client lang. Yes. Pero
we know naman na with the quality ng trabaho, kaya naman namin suklian. So, yun yung struggle sa paghanap ng project. But now, meron naman mga regular clients na nandyan lang. So, yun din yung nasusustain yung team. So, paano ginagawa nyo na ganyan kapag halimbawa yung isang customer binabarat yung trabaho? Medyo ipinapasa ko na. Pinapasa mo minsan may mga sa ibang owners. sa ibang group na Okay. kakadala din kung kaya niyong gawin to or yan. So, Okay. yun, ganun yung So, at the end of the day, you don't compromise the performance of business dahil lang sa gusto ng kliyente ng mababang presyo. Diba? Kasi mahirap din eh. importante, yun nga, dapat alam mo yung quality ng work mo. Kung maganda yung quality ng work mo, yun yung magde-determine kung paano dapat mag-run yung business. Yes, diba? attorney. Not because of the price, diba? The people will get you because of the quality of your work and regardless of the price. Yes, attorney. Tsaka yung working, relationship na makukuha niya sa amin, like yung support ng team on the project. So, may mga after support pa rin kami na naibibigay. So, yun din yung pwede namin ibigay na extra pagka doon sa projects namin with regards sa Velvet. In terms of managing your client's expectation, siyempre pag may kliyente na tayo, meron yung mga expectations. So, paano ngayon minamanage yung mga kliyente? Una, always give updates din. Updates, para at least yung expectation niya is laging on point lang, Yes. on track do sa expectation niya. So don't overpromise, parang gano'n. So yun yung mga ginagawa. Tama yun, no? Na kailangan pag business owner tayo, as much as possible, parang textmate, or communication talaga. Natin, pen pal or ka-telebabad ang ating mga kliyente. Kasi the more you care for your clients, the more na magbibigay sila ng trust sa atin. Tama. Na maganda yung nangyayari sa business. Yes, Saka sir. minsan, yan ang yung nagiging source ng misunderstanding pag hindi nag-uusap. Lalo na pag ghosting, kahit ako nga, attorney, nararamdaman pag hindi ako sinasagot. Di ba? Oo, di ba? So, importante yun, pag message ka, huwag naman yung paabuti ng ilang araw bago ka mag-reply, di ba? Yeah. Kasi from time to time, ang kliyente talaga gusto niya may updates. Yan. Yan, yung mga kliyente mo ngayon, syempre, pag tayo nagbe-business, as much as possible, dapat meron tayong target. Diba? Ito yung segment na gusto natin. So, sa yung business, dyan, sa Blue Steel, sa Velvet, tinarget mo ba kung anong market lang yung gusto mo? O lahat ng klase kliyente, basta gusto, tanggap? Bali, may target. Ako, ang target ko is do sa amount ng project na kayang isustain din yung company ko. Okay. Kasi marami rin akong yung payroll. So, lahat yan, yung OPEX namin. Yes. So, naka-delegate yung funding. Ngayon, in terms of yung pagmamarket, minamarket mo pa ba yung business mo? Actually, ito nga yung naging maganda since dahil you care for your clients, naging kaibigan mo na. Kasi imagine sa construction, gagawin mo yung isang bahay ng 6 to 10 months, depende sa laki. So, in that span of time, magiging kaibigan mo yung kliyente mo. Yes. So, pag natapos na yung project, meron na siyang namamarket din through word of mouth. So, yun yung naging market ko noon. Tapos, yun nga, yung na-accredit ako sa isang bangko, which is continuous naman yung project. So, yun yung nakaka-support sa company. Yeah, maganda yun yung sinabi mo na parang naging kaibigan mo yung kliyente mo. Kasi kapag ang kliyente talaga, pag nakagaanan tayo ng loob, dyan yung tiwala. Pag may nagtanong sa kanya, sino yung mo? Sino yung service provider mo? Ikaw na kaagad ang babanggitin. Diba? So, yun yung importance of building relationship. Diba? Yeah, tama, attorney. Ganun talaga yung talagang building relationship lang talaga. Yes. So, pero meron din pa mga pagkakataon na yung kliyente is parang naging mainitin ng ulo. Or parang makulit.
So, paano mo hinahandle yung mga ganyang Mer- kliyente? Actually, attorney, iba-ibang ugali na ng kliyente yung na-encounter ko. Pero ang sa akin naman, sinasabi ko din sa mga kasama ko sa work, minsan natatakot kasi yung mga foreman ko or yung designers ko pagka kliyente na yung kausap, lalo na pag matataas ng boses. Sabi ko, wala kasi akong kinakatakutan as long as wala akong niloloko. So, kung sabihin ko lang kung ano yung totoo, the update, kung may delay sa project, kung ano yung mga reason. So, yun lang naman yung sinasandalan ko, attorney. As long as wala akong ginawang masama dyan, haharapin ko kahit sumisigaw siya or what. Nagiging okay din naman yung Saka hindi mo sasabayan. Diba? Ano lang. Kasi client pa rin siya. So, yun lang. Talagang, adjustment lang din sa Importante, we deal with them professionally. Yeah. Diba? Yun, professionalism. Pag ikaw business owner, hindi pwedeng mainit din ang ulo mo sa kliyente. Di Hindi ba? pwede. Kasi pag nangyari yun, wala. Mabibreak yung relationship. Yep. Di ba? Kanina binanggit mo, business partner para mong asawa. Ganun din ang customer eh. Di Oo. ba? Meron pa yung relationship na dapat alagaan mo. Yeah. Yes, attorney, ganun. Kapag nagsungit ka dyan, later on, pati word of mouth, di ba? Sila na magsasabi, mahirap yan na siraan ka pa. Contractor, di ba? na masungit, di ba? Ngayon, in terms of the competition, kanina nabanggit mo yung sa Velvet Media, di ba? Parang yung iba bagsak presyo. Maraming competition talaga on photography and videography. Yes, oo. So paano mo ngayon, paano mo dinidistinguish yung business mo sa iba na nandyan sa competition? Actually, at least we build a brand na, so branding din na we can provide na ganitong quality of service. Ang naging parang ano bang tawag doon, yung catch nun is they think na mahal kami masyado. So with the quality na nakikita nila, hindi na sila, yung client, hindi na minsan nag-a-attempt mag-inquire sa amin. Parang nalilabel na, ay mahal yan. Kasi syempre, parang like sa Velvet Media, yung mga kliyente nyo dyan, mga celebrities na. Di ba? So dahil nakita siguro nila na mga kliyente nyo, mga celebrities, talagang natakot na sila mag-approach. May mga ganong instances. Yeah. So ngayon, paano mo pinapalaga? Paano ngayon nangyari na na-catch mo yung ganyang market? Na marami kang hinahandle na celebrities eh. Actually, nag-start lang din sa pakikisama, attorney. Una, yung kay mga celebrity friend. So, since I'm a photographer din naman, so nag-shoot ako kay RC Munoz and other na artists. So, ang laking tulong niya sa akin kasi nung una, may usapan kami na I would charge him. Pero nung sobrang bait niya, so, parang sabi ko wag mo na. Parang mas pinili ko siyang kaibigan kaysa kliyente. Okay. But dahil doon, ang dami naman niyang binigay sa akin. Referral. Referral. So ako din yung nag-build ng YouTube niya before. Yes. So naging kaibigan mo, naging maganda yung relationship. So maganda rin na nakatag din yung photography ko with sa kanya, nagamit ko din sa yung ibang client na niya si sinushoot niya si RC gano'n. So importante talaga yun So dapat na-emphasize yan sa ating mga nanonood na mag-invest ka on building good relationship. Kasi minsan pag alam natin hindi magbabayad yung kliyente, ayaw na natin ayaw na natin i-entertain, di ba? Pero sa'yo, maganda yung na-experience mo. Kasi parang dahil maganda yung relationship mo sa kanya, nilibre mo. Then, ang balik nun, referrals na napakadami. Ayun na. Yun. Tsaka, gumanda yung profile mo, yung naging accountable ka pa rin kasi celebrity. Yes. So, maganda rin yung naging diskarte on that. So, dapat sa mga business owner, as much as possible, you think long term. Yep. Diba? Kasi pag sinabi mo, pag short term kasi parang may pambayad ba to o wala. Pag wala, ayaw. So dapat hindi ganun. Tingnan mo, yung tao na to, kung hindi siya makapagbayad, ano yung pwede niyang ibalik sa'yo later on? Diba? Yes, attorney, ganun. Yeah. So magandang matutunan niya ng ating mga audience na kahit pa paano magsasacrifice ka. Yeah. Diba? Magsasacrifice ka para mabuild mo yung reputation mo
and at the same time, ma-build and ma-expand mo yung network mo. Yun, number one, yun, network. Ngayon, maraming contractor, and pati yung pinili mong another business, marami ding nasa media, photography, videography, di ba? So in terms of innovation, so anong ginagawa mo diyan? How do you make yourself how do you maintain na ikaw yung on top na lahat ng bago ginagawa mo? Actually, we attend pa rin ng mga workshops kasi as contractor may mga libre din na offering, lalo na yung mga suppliers na may mga bagong produkto. So, we always try din something new to sa group. Tapos, nagpapa-attend kami yung head painter namin will attend some workshops din and seminars para ma-upgrade din yung skills nila. So, yun yung mga ginagawa naman namin pagdating doon. So, at least, hindi kami napapag-iwanan sa style or sa design. So, yung mga, important yun na yung tao natin mag-invest tayo sa kanila. Kasi hindi pwedeng nag-hire tayo, ito yung skills nila, pero mag-stop na dun yung skills nila. Dapat, they have to grow with us. Yun. Diba? Especially yung generation ngayon, parang ayaw na nila na hindi sila nag-grow. Parang dapat mag-grow kami kapag naging part kayo ng business. Tama yun, attorney. Ngayon, meron kang ni-launch, no? So, under Velvet Media, you have the Top Shelf Magazine. No? So, ano naman tong Top Shelf Magazine? Actually, attorney, kami din nung best friend ko yan si Jobs. Actually, nung nag-start kami ng photography, syempre as aspiring photographer noon, gusto mo yung photo mo will be on prints in magazine. Parang pinag-uusapan lang natin na kailan ka tayo mamamagazine. Okay. So until nagkaroon kami ng opportunity na nakapag-shoot na sa magazine. At then, along the way, na-meet namin tong si April, yung isa naming kasama sa Velvet. Chief editor siya before ng magazine. So, natutunan namin paano gawin yung magazine. That's why pinush namin na sige, gawa tayo ng sariling magazine. Which is okay naman yung naging output ng magazine. So, ayun na din. At least parang fulfilling din on our part na nagawa din yung pinapangarap mo lang before. Saka yun parang parang another product yun. Diba? It's also something that you can sell. Yun nga, isang platform din na we can also generate something na may sukli. So ito sinimulan mo noong 2022, no? Oo. Tapos tuloy-tuloy na siya. Actually, annually lang yung release namin. Okay. But planning to have biannual yung materials namin. Okay. So anong nakikita doon sa Top Shelf? All your works or meron pang iba? Meron pang iba. Actually, it's kumbaga, it's a collaborative works din. Okay. So, may mga kakilala ka din na artists, writer, even photographers that they can contribute. Then, yung mga inspiring business din, like tulad nitong show mo, na we highlight or we feature yung mga business owners na may humble beginning din. Okay. So, kamusta naman yung kamusta yung pagtanggap ng market dito sa Top Shelf? Actually, siyempre, pagbago, hindi pa talaga siya kaagatin. But with the sponsors, at least we can break even with the expenses. So, yun lang. We need to work more pa on the marketing side. Tapos itong Velvet Media, parang recently, parang nag-acquire kayo ng franchise. Diba? So, nag-franchise kayo nung Miss Supermodel Worldwide Philippines. Yes. So, paano naman napunta ang Velvet dito sa pageantry? Actually, I was hired as a creative director doon sa India. So, then ako din yung video director. So, ako yung gumagawa ng mga opening videos ng pageant. Okay. Tapos yung mga video shoot ng mga candidates. Until naging friend ko yung owner, which is an Indian national na mabait din. So, before that time noon, merong representative ang Philippines. But parang may nangyaring something na hindi, parang
kinuha na lang ng money yung candidate. So may issues na gano'n. So ngayon, nagpapahanap siya sa akin nung sinong pwede sa Philippines. So ayoko na mag-repair kasi ayoko masira din yung name ko just in case na mangyari din yun. So hindi tinanggihan ko siya ng isang taon, but nung na-convince niya ako, sabi niya, why not your wife? Yung wife ko naman, hindi naman siya into pageantry or talagang lang siya, business lang din. Pero pinagbigyan ko siya. Then meron naman akong, since photographer ako, may mga kaibigan akong models na, sige, bigyan ko ng opportunity to represent Philippines. Hanggang nanalo. Nung 2022, kami yung Philippines yung nanalo. Until yun, syempre lahat excited. Buuin natin to. Ganun naman eh. Minsan, spark, biglang mabubuo yung sa bagay na... So, saka nagtuloy-tuloy na siya. Diba? Nagtuloy-tuloy na. And itong year na to, pang ilang taon na ngayon nung Miss Supermodel sa Philippines? Pang 3 na. 3 Kasi years 2022 kami nag-start eh. Yeah, tapos yung pageant this year ay sa Philippines gagawin. Bali, kami yung binigyan na to host since nanalo yung last year sa Pilipinas. So, 2 times na nanalo ang Philippines. So, binigyan kami ng rights to host. Siguro pwede mong i-plug yung parating na event. Sige. By the way, gusto ko kayong invite on June 26 at Okada. Ayan. 6 p.m. Yun yung grand finale ng Supermodel worldwide. Yeah. So parang, support our candidates. And yung pageant na to, international na. International diba? siya. So, and yung representative ng Philippines is si Miss Charissa Esparago, na na-interview ko na rin dito sa Idol sa Negosyo. She's one of the owners of the Ate Baitata. So, business owner din itong representative ng Philippines. Yun, syempre itong yung business mo lumalaki. Yung Velvet Media lumalaki. Nagkaroon na kayo ng iba't ibang products and iba't ibang activities. So, pag ganitong lumalaki yung business, financially, lumalaki din tayo. Lumalaki din ang investment. Lumalaki din ang investment. So, ngayon, importante sa negosyo yung binamanage mo yung finances. Diba? So, how do you manage your finances? Na, syempre, ang idea mo, from being small, dapat lumaki. So, paano mo binamanage yung finance? Actually, I do consult din doon sa accounting din namin. Tapos, yung wife ko kasi, Ilocana yun eh. Okay. So pag sinabi namin Ilocana, so, medyo, hindi magastos. Diba? Tsaka yun, hindi ka kailangan maging magastos. So, don't change your lifestyle dahil lang sa project. So, ganun lang naman yung management ng Hindi pwedeng na pag nagbayad ng kliyente, isipin mo yung sarili mong luho. Parang employee ka pa rin ng sarili mo da. Oo. Saka tayo talaga, pag business owner ka, pag nandyan yung kita, hindi mo naman isipin dapat na paano siya gastusin. Tignan mo muna kung paano siya babalik sa company. Di ba, unahin mo yung tao mo. Di ba? Sisweldo sila dapat. Di ba? Mabigay mo yung needs nila. Tapos, you reinvest sa company para mag-grow. Yun nga, yun na, Thor. Meron bang naging challenge sa pag-handle ng finances? May mga pagkakataon ba na parang nagiging down din, nawawala ng meron din, attorney. Kasi hindi naman lahat ng projects is smooth. So, may mga projects din kami na binagyo, nasira yung bubong. So, imagine, negative ka na doon. So, may mga ganon na minsan madadivert yung funding mo because of the losses doon sa isang project. Okay. So binamanage mo na lang na ganon na kapag medyo nagka-problema dito, hugutin mo muna sa iba. So, laging may contingency funds ka na mahuhugot from all the projects. Kasi yung ibang business owner, pag nagtayo ng business, lagi inisip nila tuloy-tuloy siya. Pero darating talaga yung may downs talaga eh. And pag dumating yung downs na yun, dapat ready ka. Ready ka maglabas, mag-abono, di ba? Wala, ganun talaga. May time na mag-aabono ka. May time na, kasi minsan, nangyari sa amin, biglang nagkasakit yung client ko, na stroke. So, ang hirap din. Yes. So hindi mo masisingil. May mga ganong challenge, attorney. Yeah. Ngayon, in terms of scaling up, paano mo pinaplano kung paano palalakihin ang business?
Una, sa skill set ng tao. Kasi kailangan mas mai-ready ko muna sila to scale up before ako mag-plan or mag-project na lumaki. Okay. So, it's more on training din. So, dapat sumasabay ang tao. Oo, sabay. Kasi sayang yung investment mo sa equipment or sa kung hindi din naman nila magagamit ng maayos or hindi sila capable to use the equipment na mga bago, di ba? So, syempre, when you say, if you want to grow, importante yun na dapat talaga yung ating mga employees sasabay din yung mindset nila. Oo. Diba? Kasi minsan tayo business owner gusto mag-grow pero yung mga employee ayaw pala. Kaya nga eh. Diba? So, kasama minsan sa yung pagma-mindset din sa kanila. Minsan, ibabanding mo, ma-mindset mo na ito kasi yung direction natin. So, kailangan sumabay sila or syempre, mahirap mabigat pagka hindi sumasabay. Kailangan, you must go with pag nag-move forward ako, kailangan kasama ka. Yes. Ngayon, gaano ka ka-hands-on sa business? Medyo hands-on. Kasi kahit ako, lagi akong kasama ng team. Tapos every week, twice a week na visit sa site. Ganun. And gaano ka-importante yun sa isang business owner na hands-on ka? Sobrang importante, attorney, nung hands-on. Kasi nung na-enjoy ko rin masyado yung traveling, may mga na-encounter kaming problema pag wala ako. Okay. So minsan, may mga kliyente, ako ang gustong kausap. Pag ako yung kausap, natotone down sila. Pag ang kausap yung mga supervisor lang or engineers lang, medyo iba yung tono nila. So, iba pa rin na ako mismo yung naandun sa... Saka sa business owner, dapat always available ka. Diba? Maaaring hindi ka nakikita sa office, hindi ka nakikita sa site, pero kapag kailangan ka, dapat susulpot ka. May communication. So, kasi pag naramdaman nung kliyente mo na wala ka, isipin niya na papabayaan yung negosyo. Attorney, tama yan. And marami kaming kilala na business owner na ganyan na parang tatayo yung business, si-set up, mag-hire ng employee, hahayaan yung employee. Mahirap din. Yes. So, magugulat ka na lang, nawawala ka na rin ng kliyente, hindi lang ng pera. Diba? So, dahil mahal mo yung negosyo mo, kailangan maglaan ka ng oras doon. Attorney, number one is time. Invest on time din sa business. Yung time mo, sarili mo, na may lagay sa negosyo. Ngayon yung leadership style mo. Paano yung leadership style mo sa business? Medyo mabait ako, pero alam ng mga kasamahan ko na strict din ako. May limitation. So, nagagalit ka rin? Nagagalit din ako. Matatawa yung mga pag maririnig to. Nakakapagmura. Pero siguro expression ko lang or yung paglabas ko lang ng... Di kasi nawawala minsan na may palpa. But ako naman, after nun, kinakausap ko naman sila na nagawa ko lang to kasi ganyan. So, naging honest lang din ako sa kanila. Yan, importante yan na kailangan na tayo rin, yung mga empleyado rin, maunawaan nila na merong expectation from them. So, ang negosyo, nandyan siya para lumago, hindi para mapabayaan. Diba? So, pag nagiging below standard, ang work talaga mapapagalitan. Sobra. Yes. Okay, so let's pause for a moment for a commercial break. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang idol sa negosyo. In the advent of technology and information came a different threat: identity theft, other cybercrimes, and fraudulent activities. If information of individuals, whether personal or sensitive personal information, are not protected properly,
this information may be used by cyber criminals to create and commit several activities that will compromise their financial life and reputational life. As regards organizations and companies, if these rights are violated, of course, there will be a threat to the business. Imagine if your system is hacked. If information gathered by the organization is compromised, there will be loss of trust coming from your customers. There is a risk that you will lose those important customers that you have. ADM and Partners, Data Privacy and Consulting Incorporated, saw this need in 2017. This is also in compliance with RA 10173, or the Data Privacy Act of 2012. Data privacy, it is the right to be let alone and the freedom from intrusion and any interference. It's important because one, it's a fundamental human right that all organizations must respect, because each individual has the right to control and determine what type of data will be processed from him. And secondly, in case of violation, organizations may face penalties of both imprisonment and fine. And they can also face liability of civil payment as well as damages, and to the extent that they may be banned by the National Privacy Commission from processing, collecting, and using personal data. With safety and security in mind, ADM and Partners delivers a holistic approach on data privacy compliance. They make sure all bases are covered from end to end. We started with zero knowledge about data privacy. When we partner with them, they introduced to us all the laws, how to comply with it, and they trained all our employees from the securing our documents, what to give or not to give to people when they ask for it. It is a continuous development for our company, knowing that data privacy is a very new law. ADM is always there for us, and they are able to assist us in all our inquiries. Data privacy is important and necessary in this day and age. So, part of this? Thus, ADM also conducts seminars and trainings regularly. So, just like service contracting. Most of my exposure to the Data Privacy Act is derived from reading materials pertaining to such. Now, with this training, it helped me broaden and further my knowledge on the sensitiveness of this data privacy law, because it gave me more idea on the types of data that needs to be protected, and in the same manner protect my company from any possible suit, from any violations that I may encounter as I manage my business. So encrypted. So I feel it's deemed important that I'll be certified as a legit business person to handle the sensitive information that we gather from our data subject, because we have a roster of reputable community of associations to keep the integrity of the member base. We should know the parameters of the privacy of this information they disclose to us. Led by attorney Arnel Mateo, ADM and Partners is composed of data protections specialists, data privacy lawyers, IT practitioners, and consultants who are recognized by the industry and several organizations to be outstanding in this field of law. It is the advocacy of ADM to help both individuals and organizations understand the data privacy rules, and as well as to help them understand that data privacy can be complied with in a simple manner. It doesn't have to be technical. With our help, we can ensure that the organizations are assisted and guided towards being a privacy compliant organization. If you want to deal with bigger clients, you need to be compliant with data privacy, and ADM is the best company to help you with that. the right to be
Protect yourselves and your clients. Build a reputable company with proper data protection together with ADM and Partners, Data Privacy and Consulting Incorporated. Magandang hapon po muli, nagbabalik tayo dito sa Idol sa Negosyo with our guest, JJ Maghirang of Velvet Media Incorporated. Okay, JJ, ngayon ikwento mo naman sa amin yung how do you set directions? How do you set directions for your company? What will happen this year, next year, and how do you ensure na yung empleyado mo ay susunod sa mga directions na gusto mo? Actually, attorney, mahilig akong magplano-plano. I always write down yung mga gusto ko na gusto ko mangyari. So, yun yung mga tina-target ko. So, lagi ako may goal or target to achieve. So, kailan mo siniset yan, yung goals mo? Minsan randomly. Kasi I always do morning reflection ba. Minsan pagod ka, minsan maganda yung energy mo. So, kailangan ko lang talaga, meron akong direction para may puntahan lahat. So, ang pangarap ko naman talaga sa team ko is lahat mag-grow. So, minsan kasi mas madali yung bagay pag ginagawa mo para sa iba kaysa para sa sarili. Yun yung nararamdaman ko. So, pag nakikita ko yung mga kasama ko na nag-grow din, hindi lang sa skills, even yung nakakompensate din sila. So, masaya na rin ako doon na gano'n. Kaya pinupush ko talaga na everyone will grow along the way na pupunta namin. And how about your employees? Ano yung participation nila ngayon kapag nagsiset ka ng direction? Do you also empower them to para sabihin, mag-suggest kung ano yung pwedeng gawin? May mga moment kami, may mga time na we do parang bull session na minsan nagkakaroon ng open up sa isa't isa sa team meeting na may suggestions din na gusto nila na kailangan ko rin marinig. So, para I know kung paano ako mag-adjust din. Kasi mamaya ako lang yung may gusto. Yes. Tapos, ayaw naman nila. Napipilitan lang sila. Mahirap Mahirap ipagawa yung bagay na hindi sila magiging masaya. So, kailangan kino-consult din. Oo. So, yun yung ginagawa namin. Ngayon, nabanggit mo kanina, parang kasama mo sa business yung wife mo. Diba? So, hindi pa mahirap na yung wife mo kasama mo sa business? Actually, naging madali sa akin, attorney. Kasi nandyan siya lagi. Hindi ko na siya aalalahanin o hindi niya ako aalalahanin. Alam niya nung ginagawa mo. Oo, kasi medyo bata-bata pa kayo, doon yung laging hinahanap ka, hindi ka lang makapag-reply, gagalit na. So, medyo din, yung nawawala yung focus mo. So, at least, nandiyan na siya. Kinausap ko siya na samahan mo na lang ako dito. So, sila yung HR, sila yung sa finance. So, mas nakaka-focus naman ako on handling the manpower. Sila naman dun sa behind ng negosyo, like on sa legalities and others. Very important yun na kapag may family in business, yung family mo, yung wife mo, na they support you, no? Kasi na-experience ko rin yan na syempre pag meron tayong mga problema na iniisip, kapag nagkakaroon ng conflict sa relationship, affected din the way we perform, the way we execute things sa business. Pero kapag full support yung ating family, talagang nandyan sila, naintindihan nila, and they're willing also to help you, to provide and extend their hand. Nagiging maganda yung takbo ng negosyo. Oo, yeah. Then, medyo since kasama mo siya, parang for me, doon sa tingin ng iba, lalo na may mga kliyente akong natutuwa, siguro yung accountability na dahil lagi kong kasama yung wife ko, nagiging iba din. Nag-iiba din yung tingin din ng iba kong kliyente. Yes. Yun in terms of yung doing your business for others. So, kanina nabanggit mo yun na mas maganda ang negosyo pag ginagawa mo rin siya para sa iba. Kasi pag sinabi natin iba, it could be our employees, it could be the community. Yep. Diba? So, yun sa community,
nabasa ko sa profile mo dito na na meron kang basketball league, Oo. no? So, can you tell us about this project of yours, yung basketball league? Actually, attorney, nag-start siya since may streaming equipment yung team. Then, yung anak ko, into basketball before. Okay. But nung pandemic, nagkaroon ng cellphone. Kasi ayoko sana magka-cellphone yung bata. Naging sa gadgets. So, sabi ko, kailangan may physical activity. So, yun, nag-start sa liga. Tapos natuwa na rin ako sa mga bata. So, parang gusto ko rin yung install ng discipline. Tapos yung pag-aaral. Okay. So, since may mga kaibigan akong coaches dito sa Manila, so naisip ko, why not mabigyan sila ng equal opportunity na mga taga-probinsya na makatuntong din ng Manila na may scholarship. So, yun nag-push sa basketball naman. Okay. So, ang kagandahan lang nun, nakakonect din ako sa mga tao na same advocacy din. Okay. With the means na na-target ko din, nagka-market din ako sa construction. So, nalaman din nila na ginagawa ko pala to. So, maganda rin yung... Saka iba ang impact. Iba ang impact ng business kapag tumutulong ka sa community. And iba rin yung impact sa'yo. Iba rin yung balik sa'yo. Tulad nun yung kinuwento mo, dahil nalaman ng ibang kliyente mo na you're into basketball and you're helping young people to have scholarship through basketball, mas naging willing sila to support your business. Yes, attorney. So, minsan wag natin isipin na yung mga charity work or yung pagtulong natin ay walang pupuntahan. Diba? So, meron din yung balik na maganda sa business natin. Oo, tama yan, attorney. Sobrang malaki yung balik sa akin for me. Kasi yung accountability mo din na iba din yung naging tingin nila sa'yo. Tapos, yung trust nila doon. So, ngayon, what do you love most? What do you love most about being a business owner? Yung time. I have yung time sa family, sa mga anak ko. Doon yung time ko na kung gusto umuwi ng maaga or pag umalis ng bahay, kung kinakailangan, doon. Hawak mo yung oras mo. Yeah, hawak ko yung oras ko. So, yun yung sobrang rewarding for me na doing a business. Yes. And of course, bago mo na-achieve yun, na magkaroon ng luxury of time, talagang sinugurado mo muna na maayos ang business. Yeah. Kailangan you need to balance. Pero, yun nga, biggest reward for me nga is yung time with family. Yes. So, sa mga gusto mag-business dyan, yan yung one of the advantages of having a business, yung meron kang sariling oras. Diba? So, kung gusto mo magtrabaho sa gabi, pwede. Kung gusto mo magtrabaho sa umaga, pwede. Kung gusto mo mag-stop, pwede. Pero syempre, lahat yan may consequence. Diba? Pwedeng kumina yung business, pwedeng tuloy-tuloy yung business. Kasi ang business depende yan sa how much time yung ilalaan mo. Diba? So ngayon, yun yung what you love most about being a business owner. Meron bang kabila na what do you not like about being a business owner? Ayoko ba, yung meeting, yung mga yung mga manluloko na tao. Kasi ang dami. Yes, marami kang tao pero mabibit na yung iba dyan manluloko. Oo, parang attractive ka masyado para sa mga manluloko. Yes, parang dahil nakikilala ka, nilalapitan ka naman ng mga manluloko sa'yo. So parang nagiging prone ka sa sa evil eye. Yeah, diba? So pag sinabi natin evil eye, hindi lang yan yung mga inggit, pati yung mga manluloko. Oo. So ngayon, paano mo pinoprotectionan yung business mo para madali mong ma-assess na itong mga dumadating ba itong tao is makakabuti sa akin o makakasama? Ako naman, hindi din kasi siguro yung maturity ko. So, yun yung naging number one na ko dyan para maiwasan. Kasi I always, na lang din sumasama sa family. So, hindi na ako masyadong, katulad dati, pag na-invite, alabas, or pero ngayon,
sa studio lang ako nakatambay with my photographers and video team. Tapos yun na, kasama ko lang yung family lang. Saka alam mo yung mga kabuti sa'yo. Yun. So, pag business owner kasi dapat talagang focus ka. Ayun. Diba? So, ngayon, paano mo bine-maintain yun? Yung focus na yan. Kasi madaling sabihin na sa studio lang ako, with family lang ako. Pero maya-maya, meron talagang mga distractions na nangyayari. So, paano mo kinikip yung focus mo? First, syempre meron din akong parang checklist ng mga tina-target ko. Okay. Like, minsan gusto nating i-reward yung sarili natin pero to achieve that, you need to focus and work on that. So, so lagi ko ding nire-remind yung sarili. Tsaka yung responsibility ko is madami for me na ma-out of focus. So, maraming reminder ba? So, every time na merong magdi-distract sa'yo, babalikan mo muna yung list of work. Meron pa akong gagawin, hindi pwede. Tsaka makita ko lang yung team ko, ay, hindi ako pwedeng huminto. Yeah. And ngayon, importante sa isang business owner talaga yung oras. Diba? So, paano mo ngayon yan binabalanse? Kasi may demand ng work, may demand ng business, pati social, may demand din. And also your family. So, paano binabalanse yung mga bagay na yun? Minsan mahirap. Mahirap i-balance. Pero, you need to make time hindi pwede na palampasin mo yung time na yun para doon sa nakalaan na schedule. So, scheduling din, advanced scheduling. Minsan may monthly schedule kami. So, doon na lang nag-a-adjust. So, wife ko naman yung laging may reminder. So, dapat pinaplano mo yung oras mo. Planning. Yeah. Kasi ako ganun din eh. Consistent planning. planning. Meron akong calendar. Consistent planning lang talaga. Yes. Tsaka, syempre, yung consistent dreaming. Yung, talagang, ako kasi dreamer din eh. Kumbaga, yung pangarap, hindi, consistent lang ako sa pangarap ko na gano'n. Yun lang yung ginagawa ko. And importante yun. When you plan, tignan mo, yung plano mo ba tutulungan ka na maabot yung pangarap mo. Kasi kung ang lahat na nasa calendar mo, puro bakasyon, definitely, walang mangyayari dun sa pangarap mo. Oo, kasi hindi mo naman masusuportahan yung bakasyon mo. Yes. You will not be effective sa sa negosyo mo. Yes. Ngayon, anong next? What's next for JJ? Ano pa ba yung mga pangarap mo for Velvet and of course sa Blue Steel? Sa sarili, for Velvet, syempre, I want yung part of the team to grow din. Matutunan pa nila yung skill set na lumawak pa. Yung self-development din nila. Tapos, yung maging entrepreneur din sila along the way. Yung syempre, yung iba dyan may family. Yung iba, kasi yung mga partner ko dito, may kanya-kanya kaming work. May kanya-kanya kaming, kaya yung Velvet, parang siya yung sentro namin. So yung partner ko isa, si Jobs, nasa EPSA siya. So parang OIC na siya doon or assistant administrator. But he's in Cebu. Si King, may sarili din siyang ginagawa. So nasa gitna namin si Velvet. So yun lang, tulungan lang din yung team para mapalaki. Tapos, gusto din namin syempre lumaki yung production and to get big projects din. So, ginagawa na, we just connecting with the right people. So, nabibigyan naman ng opportunity na mapakita rin yung output namin or yung quality ng works namin. So, yun, dire-diretso lang din kami. Yeah, okay. So ngayon, as we wrap up our conversation, ano ba yung mga advice and tips na gusto mong ibigay sa mga aspiring entrepreneurs? Especially yung mga gusto mag-venture sa business na katulad ng sayo. Sa business, ako tulad nung nabanggit ko kanina, sa consistent yung dreaming. Kasi una, yun yung magre-remind sa'yo doon sa gusto mo or sa direction mo. Then try to
to write or do a checklist. Kasi mahilig din ako, attorney, magsulat-sulat na ito yung mga gusto kong bagay. So, para ma-assess mo din kung may nangyayari, na-evaluate mo yung sarili mo kung nagawa mo ba to. So, then, kasi lagi kong, sa experience ko, yung pagiging to progress or to improve is, it takes time. Parang yung to be successful in something na like sa project lang, it takes time talaga eh. So, minsan may ups and down, pero kailangan yung mindset mo talaga matama mo din. Kasi nung nagnenegosyo na ako, naging open na yung isip ko to attend mga seminars, workshops for me na to grow pa din. So, yun yung tips ko. Kasi importante din na may mag-mentor or may marinig ka na sa iba na successful. So, ayun yung mga gustong-gusto kong marinig minsan. So, I attend sa online, gano'n. So, yun yung parang nagpaparemind sa akin na meron ka pang kailangan gawin sa sarili mo. So, yun lang. Tapos, more time sa business. Okay. So, yun yung masasabi ko. Yan. Maraming salamat, JJ, for sharing your insights and stories. And of course, lahat ng mga tips and advices na binigay mo sa ating mga manonood. It's very enlightening and inspiring. And of course, gusto kong i-announce, yung ating studio ngayon na bago, ang gumawa ay ang team ng Velvet Media under JJ. So maraming salamat, JJ, for helping us put up this new studio. So sa mga gusto mag-podcast dyan, huwag niyo kalimutan ang Idol sa Negosyo. So sa ating mga manonood, thank you for tuning in to another episode of Idol sa Negosyo. Stay tuned for more inspiring stories and practical tips on how to thrive in the world of business. Until next time, keep dreaming, keep hustling, and keep building your empire. This is Attorney Arnel Mateo. Ingat po tayong lahat. Magandang hapon. Ito po ang Idol sa Negosyo.